Isang utos na hold sa Bataan ang pumukaw sa buong Pilipinas at binago ang takbo ng digmaan at ng ating pagkabansa. Sa unang sandali ng salaysay, inilalarawan kung paano inihayag ng mga commander sa Bataan ang malinaw at mabigat na utos. Pindutin ang preno ng panahon. Ang hold the line ay hindi papuri sa kabayanihan lang. Ito'y kalkuladong hakbang upang bumili ng bawat oras na maaaring mailigtas ang iba pang puwersa, mga sibilyan at kinabukasan ng kapuluan. Sa pinid ng gabi, habang humuhuni ang kuliglig at dumadagundong ang malalayong putok, ang mga kawal mula sa hukbong Pilipino at USAFE ay nanindigang parang pader sa dulo ng isang malapad na tulay. Sa kabila ay dagat at mga ahon ng Bataan. Sa unahan ay kaaway na mas maraming bala, mas maraming eroplano, at mas masinsing supply. Ang tagubilin ay payak ngunit mabigat. Hawakan ng linya, ipagpaliban ang paglusob ng kalaban, at kumalap ng oras-oras na maaaring maging tulay sa pag-asa. Sa ganitong pagsipat, ang utos na hold ay umiiral bilang haligi ng estratehiya. Ipinapakita nito na ang digmaan ay hindi lamang sukatan ng kung sino ang panalo sa bawat atake, kundi kung sino ang marunong humawak ng oras. Sa isang banda, naroon ang mga kawal at voluntaryong manggagamot na naghahati ng kakaunting gasa, pamatid-uhaw at pagod. Sa kabilang banda, naroon ang mga komander na sinusubukang ikabit ang mapa at realidad. May mga linya sa papel abukay mauban, o rayon bagak na kailangang maging mga linya rin sa lupa. Kapag ang mga linya sa lupa ay bumigay, tuloy-tuloy ang pagbaha ng kaaway. Kapag nanatili, bawat araw ay nagiging aral at panibagong lakas. Sa mga unang linggo, ang pangako ng supply ay tila parang ilaw na nakikita sa dulo ng kuweba maliwanag. Kapag malayo, kumukurap kapag nilalapitan. Asahan, may barko, may tulong, may reserba. Subalit sa bugso ng pandaigdigang digmaan, ang inaasahan ay nauuwi sa mabagal na balita. Kaya ang hold ay hindi lang taktikang militar. Ito'y malikhaing pamumuhay sa kakulangan. Ang mga kusinang kampo ay naghahati ng biyaya sa pinakapayak na paraan. Ang medikal na unit ay gumagawa ng milagro sa pagitan ng init, lamok at kakapusan ng gamot. Ang linya ng utos ay malinaw. Maging bantay ng oras, huwag hayaang makalusot ang mga araw at gabi ng walang kapalit na naipagwagi. Sa heograpiya ng Bataan, madaling maunawaan kung bakit iyon ang huling tanggulan. Ang peninsula ay parang isang bisig na nakaunat sa West Philippine Sea. May mga bundok, gubat, at dalisdis na nagbibigay ng likas na depensa. Kung ang Maynila ay puso ng kalakalan at pamamahala, ang Bataan ang pintuang nababaluktot, ngunit ayaw mabali. Kapag nasakop ang patag, umaakyat ang labanan sa paanan ng bundok. Kapag nasagad ang gilid, pumapasok ang digmaan sa makikipot na daan, kung saan ang kapalit ng bawat hakbang ay pawis at dugo. Kaya ang hold ay marahil ipinanganak, hindi lamang sa mesa ng commander kundi sa mismong anyo ng lupain. Isang lugar na likas na humihingi ng tiyaga, hindi lang bilis. Pagdating sa unang malalaking tanggulan, lumitaw ang linya ng Abukay Mauban bilang unang hapag kung saan nakapatong ang buong bigat ng pagtutol. Sa linya ring ito, nakita kung paanong ang taktika ay nagiging buhay. Ang paglilipat ng unit tuwing gabi upang umiwas sa pambobomba sa araw. Ang marahang pag-urong na hindi pagbagsak, kundi pag-aayos ng posisyon. Ang pagsisiksik sa kakahuyan upang ang apoy ng kanyon ay mauwi sa abo bago makaabot sa mga katawan. Sa araw, tila nakikipag-usap ang mga ugat ng punong kahoy sa mga sapatos ng kawal. Sa gabi, parang hinihimas ng dagim ang mga kaba ng bawat isang nagbabantay. Ang layunin ay hindi heroikong salpok lamang, kundi maingat na pagpigil iparamdam sa kaaway na bawat pag-usad ay may kaakibat na presyo. Sa mga araw na iyon, ang bigat ng labanan ay ramdam mula sa paanan ng Mount Samat hanggang sa gilid ng baybayin. May ilang sandaling ang katahimikan
ay nagbabadya ng panibagong pag-ulan ng bala. May mga gabing ang tren ng sugatan ay tila haba ng kalsada. Sa gitna nito, umiiral pa rin ang munting kabutihan, isang tasa ng sabaw na pinaghati-hatian, isang payong dahon para sa isang nahihingal na sundalo, isang tinig na nagsasabing may bukas pa. Ang hold ay nagiging wika ng araw-araw, hindi marahas, kundi matatag. At sa maingat na ritmo, lumalalim ang pagkaunawa kung bakit elektrikal ang utos na ito sa isip ng bayan. Sapagkat ang utos na magtiis ay nagiging imbitasyon na alalahanin kung para kanino. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong patuloy na makapanood ng mga kwento tungkol sa kung paano lumaban ang Pilipinas at nakamit ang kalayaan, mag-subscribe ka sa channel at i-like at i-hype mo rin ang video para mas makarating ito sa mas maraming taong tulad mo. Sige, tuloy na tayo sa kwento. Matapos ang unang banggaan, sumulpot ang paglipat tungo sa Orion Bagak Line na parang panibagong pahina sa isang makapal na aklat. Hindi ito walang saysay na pag-urong, ito'y malay na pag-aayos ng depensa. Sa bagong linya, ang mga unit ay muling nag-isip kung saan mas mabuting kumapit, sa talampas na may tanaw sa daan, sa likod ng isang ilog na kayang maging balakid, o sa isang kurbadang kalsada na pabor sa depensa. Ang reset ay parang tahimik na paghinga ng hukbo, pumipili ng wastong sandali at lokasyon bago muling sumalo ng bigat. Sa bawat metro ng lupa na iniiwan, may kapalit na minuto o oras na naiipon. Ang oras na iyon ay pwedeng maging buhay, para sa isang sugatang makalabas sa panganib, para sa isang batang makalapit sa ligtas na baryo, para sa isang mensaheng makarating sa gerilya o alyado. Habang humahaba ang araw at lumalalim ang gabi, ang buhay sa loob ng hold ay naging malinaw na pagsasalarawan ng pagkayod at pag-asa. Sa mga ospital na tolda, ang mga nurse at doktor Pilipino at Amerikano ay nag-uunat ng kaalaman at kakayahan higit sa karaniwan. Ang mga sugat na dapat ay may malinis na gasa ay minsan tinatakpan ng kung anong mayroon. Ang mga lagnat na dapat ay may sapat na gamot ay dinadaan sa pahinga, dasal at malamig na bimpo. Sa kusina, ang rasyon ay binibilang sa daliri, ang bigas ay pino at ang sabaw ay pinahahalagahan na parang kayamanan. Sa harap, ang mga kawal ay tumitindig na parang poste, marunong makinig sa hangin, marunong magbasa ng bakas, marunong tumaya ng buhay para sa kapwa. Sa likuran, ang mga voluntaryo ay tahimik na gumagalaw, nagpapasa ng sulat, naghahabi ng tsismis na mahalaga sa intel, nagkukumpuni ng kagamitan gamit ang pako at pagkamalikhain. Ngunit dumarating ang mga sandaling ang bigat ng pasanin ay humahantong sa diplanong pagbibigay. Sa bataan, dumating ang araw na iyon. Ang desisyon na sumuko ay hindi sapot ng kaduwagan, kundi paghuhusga sa gitna ng napakalalang kakulangan at banta ng ganap na pagkapuksa. Ipinakita ng pangyayaring ito na ang kabayanihan ay may iba-ibang mukha. Minsan ito ipagtayo sa gitna ng apoy. Minsan ito ipag-amin na ang natitirang pag-asa ay nasa pag-iingat ng natitira pang buhay. Nang bumigay ang linya at ipinatupad ang pagsuko, ilang buhay ang nailigtas, ngunit kapalit nito ay ang bangungot na susunod. Sumunod ang salitang kumalampag sa buong kapuluan, "Bataan has fallen." Sa radyo, ang tinig na nagbabalita ay mahinahon ngunit malinaw. At ang bawat pantig ay naging palaso tungo sa puso ng mga pamayanan. Ang dating bulong na kaya pang tumagal ang depensa ay napalitan ng pagsagupa sa realidad. Simula ang pagsubok na mas mabagal, mas tahimik, at mas malupit. Sa mga tahanan, ang balita ay tinanggap na parang bagyong tumama sa palayan, kasunod ang mabigat na tanong. Ano ang mangyayari sa mga mahal sa buhay na nasa linya? Sa mga lungsod at baryo, ang morale ay umalon. May takot, may luha, may galit, at may kakaibang pagdikit-dikit ng mga komunidad. Sa diaspora,
Ang balita ay naging hamon paano makatutulong, paano makapagpapadala ng pondo, paano makapagsasalita para sa mga naiwan. Mula rito ay lumitaw ang pinakamadilim na kabanata para sa marami, ang Death March. Ang ruta mula sa dulo ng Bataan patungong mga bayan ng Pampanga at Tarlac at ang huling destinasyon sa kampo ay naging mahabang hanay ng paa, uhaw, gutom at takot. Sa araw, sinusunog ng init ang balikat at batok. Sa gabi, gustong makatulog ng kalamnan, ngunit tinutulak ng hiyaw at utos. Sa gilid ng kalsada, may mga taong bumubuwal. Sa dulo ng hanay, may mga kawal na pilit nag-aakay sa kasama. Sa bawat kilometro, may alaala isang pitik ng sikat ng araw sa kalderetang lata, isang basong tubig na hindi nakarating sa lahat, isang tulong mula sa isang mamamayan na sumugal sa sariling kaligtasan para sa isang estranghero. Maraming bilang ang naitala, ngunit higit sa mga numero, ang Death March ay nag-ukit ng mukha sa gunita ng kapuluan. Mukha ng isang kaibigang di na nakabalik. Mukha ng isang pinsang nagkwento pagkalipas ng taon. Mukha ng isang lolo o lola na tahimik lang kapag naaalala ang daan. Subalit sa gitna ng ganitong karimlan, may pailaw na kumikislap, ang pagkagising ng bayan. Ang hold sa Bataan at ang sakripisyong sumunod ay hindi naglaho sa hangin. Naging mitsa ito ng organisadong paglaban sa ibang anyo. Sa kabundukan at kaparangan, lumitaw ang mga pangkat na may sari-sariling paraan, may nagtitipon ng impormasyon, may nagbabantay sa mga daan, may nagtatago at naglilipat ng supply, may naglilimbag ng pahayagan sa lihim. Ang kababaihan ay nakitang kumikilos bilang tagapag-ugnay, tagaluto, tagapagligtas, at minsan ay tagapagbalik ng pag-asa. Ang kabataan ay naging matang tahimik na nakakakita ng kilos ng mananakop at nagbabalita sa dulo ng araw. Ang mga katutubo sa kabundukan ay naging daluyan ng paggalaw at tahanan ng mga kumikilos. Sa lungsod, may mga tao sa pamilihan, ospital, at simbahan na tila ordinaryo. Ngunit sa gabi ay may kasunduan sa anino, ang kasunduang ang bayan ay hindi bibitiw. Kasabay nito, ang buhay sa ilalim ng pananakop ay nagbigay ng mga araw na puro pag-iingat at maliliit na pagwawagi. May mga checkpoint, may mga utos, may mga patakarang kailangang sundin sa araw. Ngunit sa gabi, may mga kundiman ng pag-asa, isang lihim na pagpupulong sa likod bahay, isang balitang dumaan sa bangka, isang piraso ng dyaryo na iniipon upang itago sa ilalim ng baul. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng galaw. Ito'y daan ng matiyagang pagtukoy kung kailan dapat umusad. Sa gayong paraan, ang hold ay lumipat mula sa Bataan patungo sa kabuuan ng lipunan. Hawakan ang diwa, huwag hayaang mamatay ang pagnanais na mabawi ang araw. Sa labas ng kapuluan, kumalat ang pangalan ng Bataan bilang sagisag. Sa pahayagan, radyo, at talumpati sa iba't ibang bansa, ang Bataan ay ginawang larawan ng pagtitiis. Ang mga tauhan at pangyayaring naganap doon ay naging argumento para sa suporta, upang makapagpadala ng tulong, upang hikayatin ang panibagong estratehiya, upang ipakita na ang maliit na kapuluan ay may damdamin at dangal. Ang simbolo ay hindi sinadyang likhain ng mga nasa linya. Ito'y bunga ng kanilang araw-araw na pagpipigil at paghawak sa utos. Sumapit ang mga buwan at taon, at may dumating na pagbukas ng pinto. Sa paglipad ng panahon, ang pangakong I shall return ay naging konkretong bakas ng paa sa baybayin. Nang muling bumukas ang mga daluyan, nang ang karagatan ay muling naging daan ng pagsuporta, at nang ang kalangitan ay muling nagdala ng lilim ng kakampi, lumitaw ang mga labang nagbaligtad ng agos. Sa loob ng kapuluan, ang mga lihim na organisasyon at pangkat ay lumapit sa muling pagpasok ng mga alyado. Ang mga impormasyong matagal nang inipon sa baryo at kabundukan ay nakatulong sa pagbubuo ng mas malalaking hakbang.
Ang hold na minsang nangyari sa Bataan ay nagkaroon ng kasunod. Isang kolektibong paghawak sa pag-asa na ngayon ay may kaagapay na lakas. Sa ganitong pagbabalik, may aral na maiiwan. Ang disiplina ng hold ay hindi pagtatapos, kundi pagtataguyod ng simula. Kapag humahawak ang tao sa isang linya, hindi lamang niya pinipigil ang kalaban, hinuhubog din niya ang sarili bilang bahagi ng mas malawak na kwento. At sa huli, ang pagkakabuo ng kalayaan ay hindi isa o dalawang tagpo lamang. Ito'y tuloy-tuloy na paglalakad mula sa revolusyon ng mga dekada, sa lagablab ng digmaan, hanggang sa huling sandali ng pagdeklara ng kasarinlan. Sa ugnayan ng 1896, 1942 at 1946, makikita ang sinulid na iisa, ang pagnanais na magkaroon ng tahanang may sariling tinig at sariling pasya. Habang hinihimay ang mga maling akala at itinatama ang ilang salaysay, malinaw ang pangangailangan ng tumpak na pagtanaw. Ang Bataan ay hindi basta-basta katalo. Ito'y kalkuladong paghawak ng pinto upang hindi bumuhos ang bagyo sa isang bagsak. Ang pagsuko ay hindi simpleng paglalaglag ng bandila. Sa ilang pagkakataon, ito'y desisyong pinili upang may masagip na buhay at may pagkakataong magpatuloy ang pakikibaka sa iba pang anyo. Ang Death March ay hindi numero ng estadistika. Ito'y hanay ng mga pangalan at kwento na humihingi ng paggalang tuwing inaalala. At ang paglaya ay hindi biglang regalo. Ito'y bunga ng mahabang panahon ng pagkilos, pagtitiis at pagkakaisa. Sa pagdiriwang at pag-alaala, may mga araw na inilaan upang maging salamin araw ng kagitingan, kung saan ang kapuluan ay tumitingin pabalik upang makita ang pinanggalingan. Sa mga bantayog, sa dambana ng kagitingan, sa mga plake at aklat, naroroon ang pagpapatuloy ng usapan sa pagitan ng henerasyon. Bakit kailangang maalala at paano magiging totoo sa kasalukuyan ang mga aral? Ang alaala ay hindi upang manatiling luha, ito'y upang maging gabay sa paglalakad. Ang katapangan ng mga nauna ay hindi upang maging alamat, ito'y upang maging pamantayan ng dangal sa mga darating na araw. Sa pagtatapos ng malawak na salaysay na ito, ang mensahe ay mahahayag sa mahinahong tinig. May isang utos sa Bataan na nagsabing hold, at dahil dito, ang buong bansa ay nagising. Ang paggising na iyon ay hindi nagbunga ng agarang tagumpay sa unang yugto, ngunit ito ang naglatag ng daan sa pagbuo ng loob, sa pagkakaisa, at sa pagbabalik kasama ang mas malawak na puwersa. Mula sa Bataan tungo sa mga kabundukan, mula sa lihim na pahayagan tungo sa malalaking dagat, mula sa pagdadalamhati tungo sa muling pagbangon naroon ang unti-unting pag-akyat. At sa huling tanawin, kapag ang watawat ay muling iwinagayway sa sarili nitong langit, mauunawaan ng sinumang nakinig kung bakit ang hold ay hindi lamang pagkapit, ito ay paghubog ng pagkabansa. Sa mga hakbang na magpapatuloy mula rito, sisidlan ng iba pang detalye ng mga puok at pangalan, mga pamilyar na baryo sa Bataan, mga bayang dinaanan ng hanay, mga daluyan ng mensahe sa gitna ng panganib, at mga tahimik na kabayanihan sa bawat tahanan. Doon makikita kung paano ang malalaking salitang pangmilitar ay nagiging maliliit na kwento ng kapitbahay na nagbigay ng tubig, ng magsasakang nagtago ng sugatan, ng gurong nagturo ng lihim na baryasyon ng titik upang maipasa ang balita. Doon rin makikita kung paanong ang kabataan ay tumandadala, ang alaala minsan ay tanging larawan, at ilang pangungusap na lang ang naiwan, ngunit sapat upang ang kasalukuyan ay magkaroon ng ugat. Kung sakaling may magtanong kung bakit kailangang pag-usapan muli ang Bataan, ang sagot ay ganito: sapagkat ang memorya ay hindi lamang hiyas sa aparador, ito ikompas. Kapag ang lipunan ay nawawala sa ambon ng araw-araw, ang mga ganitong salaysay ang nag-aanyaya na tumigil sandali at magtanong, kanino nakatuon ang oras? Ano ang halaga ng bawat araw?
Ano ang dapat pang hawakan kapag malabnaw na ang liwanag? Sa lahat ng ito, ang bataan ay nagsisilbing kwento ng tugon, hawakan ng linya, hawakan ng dangal, at hawakan ang isa't isa. Sa malawak na pagtanaw, makikita ang pagdikit ng mahihiwalay na larawan. Ang revolusyon noong 1896, na tila apoy sa gabi, ang mga pasyang militar na naging pundasyon ng pagpigil at pag-asa, ang pagbabalik na may dalang pangako, at ang huling pag-indayog ng watawat sa sariling hangin. Sa pagitan ng mga larawang ito, naroon ang katahimikang may laman, ang uri ng katahimikang makikita sa huling sandali ng takip silim bago sumikat ang araw. Doon, sa pagitan ng dilim at liwanag, nagtatagpo ang hold at ang pagbangon. Habang umuusad ang pag-unawa, may puwang para ituwid ang ilan pang kwento. May mga maling haka-haka tungkol sa mga petsa at pangalan. May mga naratibo na nagkukulang sa pagbanggit ng papel ng kababaihan, ng kabataan, at ng mga katutubo. May mga salaysay na tila nakalimutan ang mga sibilyan, ang mga nagbukas ng pintuan, naglantad ng banggera, at nagbulong ng babala. Ang ganitong pagwawasto ay hindi para magtalo, kundi para maging buo ang larawan. Sapagkat kapag buo ang larawan, madaling makita kung saan galing ang tapang at saan patungo ang loob. Sa pagsasara, ang boses ng tagapagkwento ay nananatiling mahinahon. Hindi ito kawayang sumasayaw sa hangin. Ito'y punong may ugat. Ang tinig ay nag-aanyaya, hindi nag-uutos, naglalarawan, hindi nagmamadali. At sa huling mga pangungusap, batid ng sinumang nakinig na ang utos na hold ay may kapatid, ang alalahanin. Sa pag-alala, may paggalang. Sa paggalang, may aral. Sa aral, may pag-asa. At sa pag-asa, naroon ang pamana ng isang bayang minsang tumindig sa dulo ng daan. At sa pagtindig na iyon, nagising. Sa paglalim ng pag-unawa, malinaw na ang utos na hold sa bataan ay hindi nagmula sa bugso ng damdamin, kundi sa maingat na pagsusuri. Sa itaas ng mga mesa ng commander, umiikot ang mga mapa ng Luzon, mga linya ng ruta, at mga listahan ng supply. Sa ibaba, ang lupa ng bataan mismo ang nagdidikta ng ritmo, mga gulod, na tila mga daliring kumakapit sa hangin, mga ilog na maaaring gawing hadlang, at mga kalsadang umaalimbukay na parang mga tali sa pagitan ng mga baryo. Sa pagitan ng dalawang antas na ito, estratehiya at lupa, sumisingit ang buhay ng bawat sundalo, nurse, manggagamot, kusinerong kampo, mensahero, at magsasakang nahahati ang oras sa pang-araw-araw na kabuhayan at panggabing pag-aambag. Dito na ipanganak ang isang kahulugan ng pagpigil na higit pa sa taktika, ang pagpigil bilang pag-aaruga sa kinabukasan. Sa unang malalaking labanan sa linya ng Abukay Mauban noong unang bahagi ng 1942, tumambad kung gaano kahirap ang ipinatutupad na plano kapag humaharap sa di mapantayang lakas ng kaaway. Ang mga atake ay dumarating sa anyo ng sabayang pambubumba at paglusob sa mga puwang na nahanap sa kakahuyan. Ngunit ang depensa ay hindi basta tumindig at umasa. Ito'y serye ng sinadyang paglipat, pagtabas, at pagbubuo ng maliit na pakinabang. Ang ilang unit ay nagbabantay sa mga paket kung saan naipit ang kalaban. Ang iba naman inaglalatag ng harang sa mga point kung saan maaaring ilipat ang bigat ng labanan pabor sa depensa. Sa mga gabing mapanglaw, hinihimas ng hangin ang tela ng tolda at tila may simpleng musika ang pag-ikot ng lata ng tubig at paghati-hati sa pagkain. Ang bawat sandali ay may kapalit na pagod. Ang bawat minutong nadadagdag sa kalendaryo ay nagiging gintong hindi makikita, ngunit mararamdaman. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting naging malinaw ang kakulangan sa supply. Ang mga barkong inaasahang magdadala ng tulong ay napigilan ng malawak na saklaw ng digmaan sa dagat. Ang himpapawid ay di na kayang panatilihing ligtas ang paglipat ng kinakailangan.
Sa ospital, ang mga nurse ay gumagamit ng malilinis na damit bilang pansamantalang pamatong sa sugat. Sa kusina, ang sabaw ay pinadadami sa talino at tiyaga. Ang mga commander ay nagtataya. Kailan maililipat ang linya upang hindi mabutas? Kailan dapat umiwas upang manatiling buo ang puwersa? Paano muling lilikhain ang depensa sa isang posisyong mas angkop sa lupa at natitirang lakas? Sa gayong tanong, umusbong ang paglipat tungo sa Orion Bagak, hindi tandaan ng pagkatalo, kundi ebidensya ng pag-unawa sa tunay na laban, ang laban sa oras. Sa Orion Bagak Line, umigting ang kahulugan ng defensive reset. Ang bagong linya ay parang muling pagtatahi ng basag na laylayan. Hindi perpekto, ngunit matibay kung saan dapat, at masinop sa bawat tahi. Ang mga unit ay muling nakahanap ng mga posisyong may tanaw sa kalsada, at ang mga tulay ay ginawang sipi ng taktikang makapagpapabagal sa anumang mabilis na paglusob. Sa ganitong ayos, tasa-tasang pinakikinggan ang kalikasan kung saan mas madulas ang lupa, kung saan pinakamadaling magkubli, kung anong oras dumarating ang ulap na pwedeng gamiting takip. Ang bawat metro ng lupa ay muling binibigyan ng kahulugan. Kapag iniiwan, may nabibili itong oras. Kapag pinipilit, may panganib itong kapalit. Kaya ang utos na hawakan ng linya ay hindi nakapako sa isang guhit. Ito ay umaayon sa paghinga ng kabundukan at pag-ikot ng araw. Sa hanay ng mga pangalan sa panahong iyon, makikita ang pinagtagni-tagning salaysay ng pamumuno at pagtalima. May mga Pilipinong general na gumabay sa kani-kanilang dibisyon. May mga Amerikanong opisyal na nakasama sa pagdedesisyon at pagharap sa supply. At may mga kabataang opisyal na natutong magpasya sa gitna ng kulang na impormasyon. Sa sandaling humantong sa kapasyahan, ang lahat ang desisyong sumuko sa bataan. Naroon ang bigat na walang mapapagsidlan sa simpleng pangungusap. Ang pagsukong iyon ay hindi kapritsyo. Ito'y pangingilag sa ganap na paglipol sa natitirang hukbo sa lupa, sa harap ng sakit, gutom at paghihina. Ang commander na nagbitbit ng pasyang iyon ay nagdala rin ng pasaning moral na magtatagal sa mga pahina ng kasaysayan. Ang pagtalima ng libu-libong kawal, kabilang ang mga Pilipino at Amerikano, ay nagbukas sa susunod na kabanata, ang hanay na walang patutunguhan sa paningin, ngunit may destinasyong nakatakda, ang Death March. Ang hanay ay umusad mula sa dulo ng Peninsula Mariveles at Bagak, paakyat sa mga bayan ng Bataan, patungong San Fernando sa Pampanga, at mula roon sa siksik at masikip na tren tungong Capas, Tarlac, bago muling maglakad patungo sa kampo. Hindi kailangang magbanggit ng tiyak na bilang upang maunawaan ang bigat. Sapat nang isipin ang maraming araw na halos walang tubig, ang aplayang sumusunog sa batok, at ang sapatos na unti-unting nagiging basang tela sa ilalim ng paa. May mga Pilipinong taga-baryo na palihim na nag-abot ng tubig at pagkain. May mga sundalong may sugat na pilit nag-aakay sa kasama, at may mga nahulog sa gilid ng kalsada na iniyakan lamang ng hangin. Sa ganitong larawan, ang Death March ay hindi lang marcha. Isa itong mahabang hanay ng mga kwento-kwento ng panghihina at paminsang pag-angat, kwento ng takot at kabutihan, kwento ng parusa at lihim na paglingap. Sa kampo, lumala ang kondisyon. Ang mga sakit na dati ikayang modalihin sa klinika ay naging banta sa bawat hinga. Ang kakulangan sa gamot at linis ay nagbukas ng pinto sa mga karamdaman na kumitil ng marami. May mga nakalabas sa kalaunan, may mga nailipat, at may mga tumakas sa tulong ng mga sibilyan at gerilya. Sa mga bayan, may tahimik na damdamin ng takot at galit. May mga pamilyang hindi na muling nakita ang mahal sa buhay. May mga bata na unang nakarinig ng salitang kampo at inintindi ito na para bang ito iisa pang pangalan ng malayo at malupit na lugar.
Habang umiikot ang oras sa ilalim ng pananakop, ang naratibo ng hold ay lumipat mula sa linya ng labanan tungo sa komunidad. Sa mga kabundukan ng Luzon, sa kagubatan ng Visayas, at sa mga pulo ng Mindanao, umusbong ang sari-saring pangkat ng paglaban. May mga nagbantay sa daanan upang masilip ang kilos ng kaaway. May mga nag-imbak ng supply. May mga nagkalat ng impormasyon sa pamamagitan ng lihim na polyeto at pahayagan. Ang kababaihan ay naging tagapag-ugnay at tagapagligtas. Sa maraming pagkakataon nagpapadala ng mensahe sa ilalim ng basket ng gulay. Nagtatago ng sugatan sa silong. Naglilinis ng sugat gamit ang anumang makuhang malinis na tela. At minsan, tuwirang humaharap sa panganib upang mailigtas ang isang buhay. May mga guro na nagpatuloy magturo, subalit kasama sa aralin ang pagbasa sa mga palatandaan at pakikipag-usap ng hindi lantad. May mga lider magsasaka na nagbigay ng palay at gulay sa mga kumikilos sa gabi, kahit ang kapalit ay kakarampot na ani para sa sariling tahanan. Sa ilang bahagi ng Cordillera at iba pang kabundukan sa Hilagang Luzon, ang mga katutubo ay naging daluyan ng mahalagang kaalaman at pagkilos. May mga daang kabisado nila na hindi basta makikita sa mapa, at ang kaalaman sa lupaing matarik at sa ilog na pabago-bago ang agos ay naging kalamangan na hindi kayang tumbasan ng bilang. Sa mga puok bayan ng gitnang Luzon, umusbong ang mga kilusang nakabatay sa komunidad, kabilang ang mga pangkat na nagsimulang lumaban sa mananakop habang pinoprotektahan ang kanilang mga baryo. Sa mga pulo sa Visayas, ang ilang bayan ay naglatag ng sariling paraan ng tahimik na pagsuway, habang ang iba ay nakipag-ugnay sa mga unit na muling dumarating mula sa labas. Sa Mindanao, may mga komunidad na nagmahalaga sa lihim na koordinasyon upang ang kilo-kilometro ng kagubatan ay maging silid-aralan ng pakikipamuhay at pakikipaglaban. Sa labas ng kapuluan, ang pangalang Bataan ay naging sagisag. Sa mga poster, talumpati at ulat sa radyo sa iba't ibang dako, madalas nang marinig ang panawagan na alalahanin ang mga nagbuwis ng buhay. Nagkaroon ng mga pelikula at ipinaskil ang mga larawan na nagbigay mukha sa salitang paglaban. Ang pahayag na Remember Bataan ay naging pananda, isang paalala na may bayang nasa dulo ng dagat na humawak sa linya upang mabago ang takbo ng digmaan. Ang ganitong pag-alingawngaw sa mundo ay hindi lamang pag-awa. Ito ay naging batayan ng suporta at paghubog ng estratehiya na kalauna ay magbubukas ng pinto sa pagbabalik. Ang pangakong pagbabalik ay hindi na natiling pangungusap. Makalipas ang mga taon ng pagkakatali sa pandaigdigang estratehiya, dumating ang sandali ng paglapag sa baybayin ng Leyte noong 1944. Ang mga unit na nagsibalik ay hindi lamang dala ang armas. Dala rin nila ang kaalaman mula sa mga taong hindi sumuko sa loob ng kapuluan. Ang mga gerilyang nag-ingat ng impormasyong mahalaga, mga tulay na kailangang bantayan, mga daan na kayang tawirin, mga pwesto ng kaaway na mainam iwasan ay naging gabay sa planong pagbawi. Sa dagat, ang malalaking laban ay nagbura ng dating takot na walang katapat ang lakas sa himpapawid at karagatan. Sa lupa, unti-unting nabawi ang mga bayan at lungsod, bagaman may matitinding kabayaran. Sa kabisera, ang labanan ay nagtamo ng sugat na hanggang ngayon ay nakikita sa alaala, mga gusaling gumuho, mga pamilyang naghiwalay, mga simbahan at paaralang nasira. Ngunit sa gitna nito, unti-unting bumalik ang tanaw ng isang bukas na hindi nakatali sa takot. Sa paglalapat ng mahaba at malayo, ang linya mula 1896 hanggang 1946 ay nagiging malinaw. Noong 1896, ang apoy ng revolusyon ay nagsindi ng bagong wika ng pag-asa at pag-angkin ng sariling bansa. Dumaan ang kapuluan sa panahon ng pagbabago, ng pamamahala at ng pakikibaka na sumubok sa loob at pasensya. Noong 1935, sa anyo ng isang Commonwealth, parang hininga,
Bago ang matagal na takbo, inihanda ang sarili sa ganap na kasarinlan. Ngunit sumambulat ang digmaan at ang Bataan noong 1942 ay naging puntong nilagyan ng pako ang kasaysayan, isang himaymay kung saan kinailangan ng mga tao ang kahulugan ng paghawak sa gitna ng pagguho. Noong 1946, nang formal na itinatag ang kasarinlan, dala-dala ng watawat ang bigat ng mga taong naglakad sa mainit na kalsada. Nagkubli sa pagitan ng kawayan, naglatag ng lihim na polyeto, at nagpadala ng balita sa ilaw ng kandila. Sa ganitong tanaw, ang kasarinlan ay hindi lamang pirma at paglilipat ng kapangyarihan. Ito, ipag-ani sa mahabang panahon ng pagtatanim ng loob. Sa pagwawasto ng mga maling akala, mahalagang isaisip na ang Bataan ay hindi simpleng kwento ng pagkatalo. Ito ikwento ng kalkuladong pagpigil na nagbigay oras upang makaporma ang mas malawak na hanay. Hindi lahat ng sumuko ay natalo. Marami ang piniling mabuhay upang magpatuloy sa ibang anyo ng paglaban o upang manatiling saksi na magdadala ng kwento sa mga susunod na salinlahi. Ang Death March ay hindi dapat husgahan bilang bakit hindi tumakas ang lahat. Dahil ang kalagayan, pagod, sakit at bantang nakapaligid ay nililimitahan ang anumang maaaring gawin. Ang ilang pangalan na itinuturing na hindi nakipaglaban ay kinailangang gumawa ng mahihirap na pasya upang may madugtungan na buhay. Sa kabilang panig, nararapat ring kilalanin ang ilan na tumugon sa panawagan ng batas at katarungan matapos ang digmaan, mga paglilitis sa mga nagkasala na naglatag ng paalala na may pananagutan ang sinumang nagnanakaw ng dangal ng kapwa. Mahalaga ring itampok ang papel ng kababaihan at ng mga sibilyan. May mga organisasyong nagtahi ng tulong, nagtatag ng mga tahanang lansangan para sa mga ulila at nagligtas ng mga bilanggo sa pamamagitan ng katalinuhan at tapang. May mga gurong nag-ingat ng mga aklat at dokumento upang may maipasa sa kabataan. May mga manggagamot na nagbukas ng pinto ng sariling tahanan upang gawing klinika ang mesa at higaan, habang ang mga lansangan ay bantay ng takot. May mga pari, madre, at tagapaglingkod ng komunidad na gumamit ng simbahan at kumbento bilang kanlungan ng lihim na pag-asa. Ang mga kabataan ay natutong magmasid at magdala ng balita nang hindi nakakaagaw ng pansin. Ang mga matatanda ay naging pinagmumula ng kwento at payo, mga paalala kung paano kumilos ng marangal kahit sa dilim. Habang papalapit sa tuluyang paglaya, hindi naging madali ang huli at malalaking laban. Sa hilagang kabundukan, ang tag-araw at tag-ulan ay parehong kalaban at kakampi. Ang putik ay nagiging tanikala at minsan ay takip. Sa kabayanan, ang bawat kanto ay maaaring maging salubungan ng putok o kanlungan ng maralitang pamilya. Sa himpapawid, ang liwanag ng umaga ay minsan nagbibigti ng takot dahil maaaring sumunod ang ingay ng kanyon. Ngunit sa bawat pag-usad ng puwersa na nagbabalik, gumagaan ang programa ng mga gerilya at sibilyan na matagal nang nakasandig sa isa't-isa. Ang mga pagkaing nakatago sa ilalim ng sahig ay muli nang nailalabas para sa handaan. Ang mga kandilang itinago para sa panata ay muling sinisindihan para sa pasasalamat. Sa mga bahay, ang mga lumang larawan ay muling inaalikabukan at tinititigan, tila bagamas malinaw ang mukha ng nawalay sa komplikadong liwanag ng pagbabalik. Kapag tumititig pa atras ang isang bansa, madalas na nakikita ang malalaki at sikat na sandali, deklarasyon, paglapag ng barko, pagwagayway ng watawat. Ngunit ang kaluluwa ng kasaysayan ay nasa mas maliliit na tagpo. Sa Bataan, ito'y nasa sandaling ipinangtupi ng isang nurse ang laylayan ng kumot ng sugatang kawal, kahit alam na kulang ang kumot para sa lahat. Nasa sandaling may batang nag-abot ng tubig sa bibig ng isang estranghero sa gilid ng kalsada, kahit pwedeng parusahan ang sinumang tutulong. Nasa sandaling may lolo o lola
na nagbukas ng pinto sa dapit-hapon upang pakinggan ang yabag at ingay ng mga nagtatago at ipinasok sila na parang sariling apo. Ang mga tagpong ito, kapag pinagsama, ang bumubuo sa hibla kung bakit ang isang utos na hawakan ang linya ay nagbunga ng pagkagising ng bansa. Sa pandaigdigang talastasan, ang bataan ay isa ring aralin kung paano hinuhubog ng kawalan ang kapasyahan. Kapag tinatalakay ng mga eskolar ang kahulugan ng delay sa militar, dumarating ang halimbawa ng bataan bilang konkretong larawan. Kapag tinatalakay ng mga guro ang resilience, may nakahain na kwento ng mga taong gumagawa ng paraan sa gitna ng mga bagay na wala. Kapag tinatalakay ng mga tagapagtaguyod ng kapayapaan ang halaga ng pag-alaala, may handang paalala na ang alaala ay hindi laging idinuduyan ng musika. Kung minsan ito ay mabigat at tahimik, ngunit kailangang pasanin upang hindi na muling maulit ang pagkadurog. Sa pag-alaala taon-taon, may isang araw na pinipili upang tumitig sa pinanggalingan araw ng kagitingan tuwing ika-9 ng Abril. Sa araw na iyon, ang mga paaralan, tanggapan at komunidad ay naglalaan ng sandali upang sumaludo sa mga hindi na nakauwi at sa mga nakauwi na may dalang bigat sa dibdib. Sa tuktok ng bundok, may dambanang nakatindig, isang krus na sumasaludo sa lahat ng direksyon, at sa tabi nito, mga salitang kumakaway sa mga bisita upang pumasok at magbasa. Sa paligid, ang hangin ay parang mas mabigat hindi dahil sa lungkot lamang, kundi dahil sa paggalang sa mga salitang binitawan noon at sa katahimikang sinunod. Sa mga plake, may mga pangalan at petsa. Sa ilalim ng mga iyon, may mga kwentong hindi na isulat, subalit naroroon sa pagitan ng mga letra, tulad ng liwanag na nasa pagitan ng dahon kapag sumisilip ang araw. Kapag tinatanong kung ano ang aral ng bataan para sa ngayon, may ilang landas ng sagot. Una, ang aral ng oras. Ang bawat araw ay maaaring gawing tulay, at ang tulay na iyon ay minsan mas mahalaga kaysa isang malaking hakbang na mabilis ngunit marupok. Ikalawa, ang aral ng komunidad. Sa harap ng kakulangan, ang lakas ay hindi lang nanggagaling sa itaas. Nanggagaling ito sa marunong magbahagi ng kaunting tubig, sa kusinang marunong magparami ng sabaw, sa kamay na marunong humawak ng sugat ng may lambing. Ikatlo, ang aral ng pag-alaala. Kapag ang lipunan ay marunong lumingon, hindi upang mabalot ng luha, kundi upang magtanim ng aral, ang kasalukuyan ay nagiging mas matatag at ang bukas ay nagiging mas malinaw. Sa huli, ang landas mula bataan tungo sa kasarinlan ay nakaugma sa magkakabit na salaysay. Ang utos na hold ay nagbigay ng hininga sa bansang sinasakal. Ang Death March at pananakop ay nagbukas ng mata sa tunay na halaga ng dangal. Ang pag-usbong ng gerilya at tahimik na pagsuway ay naglatag ng ugat ng pambansang diwa. Ang pagbabalik ng mga alyado ay nagbigay ng bisig na kayang itulak ang pinto. At ang formal na kasarinlan noong 1946 ay naglagay ng selyo sa dokumentong matagal nang isinusulat sa dugo, pawis at dasal. Ang sinumang tumitingin sa buong larawan ay makakakita ng mas malalim na katotohanan. Ang kalayaan ay hindi tinatapos ng huling pahina ng kasulatan. Ito ay araw-araw na pagsusulat ng kabutihan, katapatan, at pag-alaala. Sa mahinahong pagtatapos ng salaysay, babalik ang tingin sa simula. May isang utos sa bataan, isang salitang payak, ngunit mabigat na humiling sa mga tao na hawakan ang linya. Sa paghawak na iyon, maraming bagay ang nawala, ngunit mas marami ang nabuo. Ang pag-unawa sa halaga ng oras, ang ugali ng pagtutulungan sa gitna ng kakulangan, at ang panata na hindi nahahayaang mabura ang dangal sa pahina ng bansa. Sa pag-ukit ng mga aral sa alaala, ang tinig ng nakaraan ay hindi sumisigaw. Ito ay bumubulong sa tahimik na sapaw, alalahanin. Kapag inalala, ginagalang. Kapag ginagalang, natututuhan. Kapag natutuhan, na ipapamana. At sa pamana,
Ang kapuluan ay may hawak na ilaw liwanag na nagsimula sa isang utos na hold, lumawak sa isang paggising, at ngayon ay patuloy na nagiging gabay upang bantayan ang kalayaan, aralin ang nakaraan, at pahalagahan ang sakripisyo. Kung sakaling may batang makinig sa salaysay na ito at magtanong kung bakit ang mga lolo at lola ay minsang tumitingin sa malayo kapag nababanggit ang bataan, naroon ang sagot. Dahil sa likod ng katahimikan ay may dagundong ng mga hakbang sa kalsada, may pagyanig ng puso na kumakapit sa pag-asa, at may lambing ng kamay na nag-aabot ng tubig sa isang hindi kilala. At kung may nakatatandang makinig at mapapikit, marahil ay hindi iyon luha lamang. Marahil iyon ay pasasalamat na ang mga araw na malabo noon ay nagbunga ng liwanag na tinatamasa ngayon. Ang kwento ay tapos sa pahinang ito, ngunit ang panata ay hindi natatapos. Bantayan ang linya ng dangal, hawakan ang isa't isa, at kapag dumarating ang unos, manatiling gising sapagkat minsan na ring nagising ang buong bansa, at sa paggising na iyon, natutuhang hindi na muling matulog sa harap ng pagkadurog ng pag-asa. Sa huling tanawin ng isipan, may bundok sa malayo at may krus na nakatayo sa tuktok. Ang hangin ay umiihip na parang pahina ng lumang aklat. Sa ibaba, may dagat na tila walang katapusan at may baybayin na pinaglapagan noon ng mga paa na sabik sa pagbabalik. Sa gitna, may mga baryo at lungsod na pinagtahi ng kalsada at kwento. Lahat ng ito ay magkakatugma sa isang pangungusap na marahang inuulit ng kasaysayan. May isang utos na hold, may isang paggising, at may isang bansang nagpasya na ang kanyang pangalan ay di nahayaan pang maging bulong, kundi maging tinig mahinahon, malinaw at matibay. Sa tinig na iyon, nagtatapos ang salaysay, hindi sa hiyaw ng pagtatapos, kundi sa payapang kumpas ng pag-asa na mananatiling nakatanaw sa bukas.